talaga siya 'no, sa Hong Kong, yung aking tulugan ko do'n. Pero yun nga. So ako po ay, nag-work ng 13 years pero ang aking husband po is sa police 'no. So, dahil siya ay nung time na yun talagang kulang 'no, kahit anong sabihin 'di ba may naniniwala tayo na 'pag maikli ang kumot dapat ano, matutong Yung mamaluktot. Ay, kahit mamaluktot. anong baluktot 'no, kahit anong baluktot ang gawin natin 'no, hindi talaga magkakasya ang kumot 'no. So, kailangan talaga natin habaan. Bili tayo nung extra large, 'yan. So, yun yung nakatulong sa'min para at least yung pang-araw-araw, yung pang-monthly namin, pambayad sa bahay, ayun. So, napupunan naman nung nasa Hong Kong ako. Pero yun nga lang, so nung ako ay nasa Hong Kong na, ano, parang 2 years lang, napangakuan ko yung mga anak ko ng 2 years, tapos hanggang sa naging 13 years. So, iniwan ko pa yung bunso ko ng 3 years old, magfo-4 'no, yung si Raj 'no, ngayon ay magtu-21 na sa October, 'di ba? So, ang haba. So, 17 years old siya nung inuwian ko nung 2021. So, medyo madaming time. Yun yung hindi ko naisip 'no, ayan. Hindi ko naisip na yung nagwo-work ako sa Hong Kong na wala pala kaming magiging memories nung mga anak ko, 'yan. Hindi ko alam kung paano sila nagbasa, hindi ko alam kung paano sila nag-ano, nagbinata, 'yun. So, ano na siya, kumbaga lumipas yung panahon na hindi ko sila nasubaybayan. Kaya halimbawa is kung ikaw is kasama yung family mo ngayon sa abroad, so you're blessed 'no? Kasama mo yung anak mo, asawa mo, 'yan. So, bless ka dun sa part na yon. So, alam ko sa Italy kasi puwede, dalhin yung anak, dalhin yung asawa, magulang, 'yan. Kaya si Mentor Jocelyn kasama yung asawa niya. Pero ako kasi is wala akong choice 'no, every 2 years uuwi ako for 2 weeks, 'no, imagine 2 weeks lang, 'no? So, sobrang unti. Parang tumulog lang ako kinabukasan naalis na ulit ako. So yun yung istorya and yung panganay ko nun is, nag-ano ako, naiwan ko rin siya ng 12 years old. So, para sa kalaman ng lahat, yung panganay ko po is PWD, 'no, deaf po sa pipi, 'di po siya nakakapagsalita, 'no. So, isa rin siya yung reason bakit kailangan ko talagang magpursige, kumbaga kailangan kong tumulong, hindi po puwedeng ano lang ako, 'no, reyna lang ng tahanan, 'no. Kailangan talaga natin is mag-provide, 'no. And that time kasi ang liit ng sweldo ng pulis 'no, 14,000 lang that time, 14. So, mas malaki pa yung sweldo ko sa Hong Kong nung ako'y pumunta sa Hong Kong, ayun. So, and then yun nga, nakilala natin si I Am Worldwide. So, nag-change lahat, pati mindset, pati pangarap, pati yung natutulog na pangarap, nagising lahat. Biglang parang may bumuhos sa'king malamig na tubig, "Umuwi ka na, hindi kasi yung sweldo mo na 25,000 monthly." Yun. So, yun yung background ko, Mentor Ice. Okay. So, bilang isang anak, ako ay ayan, so, anak, paano nga ba ako naging anak 'no? So, actually kasi 'no, naulila ako ng 10 years old ako. So, hindi ko naparamdam sa magulang ko papaano ako maging anak, 'di ba? Kaya siguro si Mentor Elena ay nag-asawa ng 15, kasi wala pa akong parents 'no. So, thanks God kasi nga nakilala ko si Kopi, yung aking husband. Sumisigaw sa tabi ko 'no. Kasi nung time na yun 'no, hindi ko ngayon 'no, kapag ngayon inaano ko na 'no, sinasabi ko sa mga kabataan ngayon, huwag niyong gayanin kung ano yung naging karanasan ko o ano kung ano yung landas na tinahak ko 'no, nag-asawa ng maaga. Kasi kayo may magulang. Yun lagi ko sinasabi sa mga kabataan ngayon. Hindi nila ako puwedeng, "Ay bakit ikaw po, nag-asawa ka ng maaga?" Kasi wala akong parents. Walang nagsasabi na, "Ay hindi ka puwedeng mag-asawa, nag-aaral ka pa." Hindi kasi ako nag-aaral that time. 'No? So, dahil nga yung asawa ko nabihag sa aking ganda, sinamantala ko na yun. So yun, yung pagiging anak kasi hindi ko masyadong naparamdam sa magulang ko, hindi ko naparamdam kasi ganitong nangyari 'no. So 10 years old ako na ulila sa nanay. Yun na tatay ko naman nag-asawa kaagad, wala pang 1 year namatay si nanay. So, nag 1 year akong kasama ko, 10, 11, 12 kasama ko stepmother ko. So, naranasan ko yoong pagiging yung mataray na madrasta, 'yan. Pagiging ano men, pagiging Cinderella ba yan, no? Yung may Yes, madrasta na ano.
So naranasan ko yun, yung experience na yun, naranasan ko yung time na yun. Hanggang sa 13 ako years old, dun ako tumira sa mga tiyahin ko. Nagtira na ako sa mga tiyahin ko kung sino yung willing mag-ampon sa'kin, basta pinapakain ako 3 times a day, go. Yun yung buhay ko. Hanggang sa napunta na, yun nga. So napunta sa Lucena, nag-meet kami ni Father G. Yun na. Hindi niya na ako pinakawalan. Yun. Pero yung pagiging anak, ito naman, siguro naiparamdam ko yung pagiging anak sa biyanan ko. Yun, Mm. no? So yung biyanan ko kasi is 62 yung aking biyanan na babae and 67 yung biyanan kong lalaki. Ako ay 15 years old. Binuhos ko lahat yung pag-aalaga, pag-aasikaso sa kanila. Kaya parang ang naituring ko is yung magulang niya ni Kopi. Yun yung nabigay ko sa kanila lahat. Ako'y nag-alaga. May sakit sila, ako'y nag-alaga. Yun nga pala, no? So, 8 kami doon sa nanay tatay namin. Buo yun. Ah, So, oo. buo. Tapos mayroong akong 2 kapatid sa tatay. Doon sa huli. So, Hmm. total is 11. So, sa buo namin is kami ay, 8 kami. Panlima ako sa aming magkakapatid. At parang ang nangyari is, sa akin, ilan ba? Ako, 4. Na yan. Parang sa akin Hmm. yung 4 kami, natira kami sa tatay namin. Yung 5, nasa side ng nanay namin. Parang ang layo ng pagitan. Kumusta naman yung naging Eh, buhay nila? okay naman sila ngayon. So, yun nga lang syempre, no? So, dahil nga walang magulang, walang nakapagtapos sa amin. Hindi kami Hmm. napag-aral. Merong time na nung maliliit pa kami is, siyempre, di ba, may mga honor, yung mga ganun, di ba? May Oo. ganyan. Hindi na na, ano yung, ang tawag doon yung pangarap, hindi na natupad kasi nga, nagsarili na si tatay ng pamilya. May sarili na siyang Mm. pamilya. Tapos kami, ang parang ano lang namin is, maging kasama sa bahay para mag-alaga ng kapatid. Yun na lang. Hmm. Nakapag-aral kami dahil sa asawa. Ako, napag-aral ako ng asawa ko. Then kasi ako, ganito ang nangyari so parang, yung kapatid ko, isang kuya ko, inampon ng lola ko. Sa lola ko na yung panganay. Inampon siya ng lola ko. Nung lolo ko, sa side ng nanay ko. Ako naman, parang 8 years old ako, nasa tiyahin naman ako, na walang Hmm. anak. Pero, Hmm. kinuha kasi ako ng nanay ko. Kinuha ako nung ako'y mag-8. Grade 2 na ako nun. So, kinuha niya na ako. Kaya, mapapansin mo na talagang, bata pa lang ako is nalayo na. Hmm. Oo, kasi Totoo. nga gano'n. Kasi siguro parang medyo kumbaga yung damdamin ko sa magulang parang hindi na gano'n kaano. Kasi nararanasan ko na Distansya na. lumayo, 'no. So, parang from 8, 9, 10, 'yun. Kasi nung nanay ko kasi namatay siya sa pagbubuntis, do'n sa bunso Ah, ko. So, namatay siya do'n sa panganganak pala. Buhay naman yung oo. kapatid ko. So, Mm. 35 years old yung nanay ko nung mamatay yung time na 'yun. Kaya 'yun. Hmm, yes. Ah, mm. Talagang kumbaga nandun yung na-question din siyempre, na bakit nangyari yun? Siyempre may maraming question. Pero thanks God kasi nung time na yun, year 2020, kailan ba yun? Year 2025? Year 2005. Doon ako Mm. nag-start mag-aral ng Bible. Hmm. Two Oo. thousand five, nag-aral na talaga ako ng Bible. Kumbaga lahat ng question, nasagot Yan. ng Biblia. Nasagot Mm. talaga, bakit nangyari yun, bakit ng ganito, bakit ng ganyan. Lahat ng bakit. Bakit si nanay, bakit gano'n. Ang dami so siguro sa maliit pa kami yung may question na bakit ang hirap ng buhay, parang gano'n. Mm. Bakit nangyayari yung kahirapan, una-una, bakit namamatay? Mm. Bakit kailangang mamatay? Mm. Yung gano'n. Bakit kinukuha? Yun, yung Mm. kailangan kunin yung nanay namin, parang gano'n 'no. Parang yun yung yun yung yung question ko. So nasagot. Nasagot talaga ng Biblia yun na, kasi, kumbaga yung sitwasyon natin ngayon, 'di ba, yung sitwasyon natin ngayon na bakit namamatay yung tao, bakit naghihirap ng tao. Yung cause kasi Mm. nun na pag-aralan talaga sa Biblia na pag-aralan ko, yung cause ng kamatayan, Mm.
Mm. yung cause ng kasamaan ng tao, Mm. napag-aralan sa nasagot talaga siya. Nasagot Mm. siya sa Bible, lahat yun. Kumbaga lahat ng mga question kong yun, nung pinag-aralan ko na yung Bible, nasagot lahat. Mm. Kaya, kumbaga, yung noon na, yung pagre-rebelde sa puso ko, nabigyan ng kasagutan eh. Mm. Lahat nabigyan ng kasagutan. Maganda kasi yung pag-aaral kasi ng dahil ako Jehovah's Witness po pala ako, no? Sa mga Mm. saksi, siguro familiar kayo pag Mm. saksi talagang study, Saksi ni Bible, Jehovah, tama ba? saksi Jehovah? ni Tama, no? oo, oo. Mm. So, study. So, lahat ng question kasi through Bible, nasasagot talaga. Mm. So, doon kaya pala. So, kumbaga, si tatay, nagpabayang ama, kumbaga, nabigyan ng sagot. Bakit napabayaan niya? So, Mm. biktima din siya nung pangyayari. So, pare-parehas ng mga biktima sa pangyayari. Si nanay, Mm. bakit namatay? So, dahil nga, doon sa panahon na wala namang nakakaligtas sa kamatayan, may nauna na nga lang, may Mm. mahuhuli. Di ba? Mm. Kumbaga, nauna siya doon. Pero yun nga, syempre, doon kasi sa kamatayan, dahil nga napag-aralan natin doon sa, di ba, yung buhay na walang hanggan na ibinigay ni Jesus Christ sa atin. So, kumbaga, mas nakakaano sa akin, may pag-asa ko pa palang makita yung magulang ko. Mm. May pag-asa Totoo. ko pa palang makausap yung tatay ko, yung nanay ko, pagdating ng panahon. Talagang pasyon. Sa parents kasi, sila pa din. Yun pa rin yung Mm. magulang. Kasi, pinaramdam naman talaga na yung nanay ni tatay nung sila yung magkasama. Kung gaano kasaya yung pamilya, sila pa din yung Mm. pipiliin kong magulang. Hindi ko question na bakit ganun. Kasi, dahil nga naunawaan ko nung time na, kaya para si tatay ganito ang nangyari. Siyempre, nalulungkot sa pagkawala ni nanay. Masakit kasi bata pa si Mm. 35 lang si nanay, si tatay nun. Mm. Kasi 10 years ang gap nila, 45 lang. So, bata pa talaga. So, yun, sabi kong Totoo. ganun, sila pa din. Sila pa din yung pipiliin kong magulang. Mm. Hmm. Kasi, kumbaga, dun, siguro, kung yung time na kung bibigyan ako ng pagkakataon, dun ko ipapadama yung pagiging anak. Kasi hindi ko talaga nagawa sa kanila yun. Yung Mm. pagiging anak, no? Wala. Okay. Kaya nag-iingay, dinidisiplina mo yung mga anak mo. Di ba? Kaya nag-iingay ka. So, alam na Kaya alam ka ko sino mga nag-iingay. nag-a-agree Di sa'yo. ba? Dinidisiplina mo yung anak mo. Sabi nga ni Rad sa akin nung time na yun, pag ako yung nagkakasakit, nalulungkot daw sila. Ang tahimik daw ng bahay. Kasi walang nag-iingay. Pag ako nagkakasakit, no, hindi daw makapagsalita, ayokong magalit. Sino na, tahimik ng bahay. Ganun. Pero talaga, no, bilang nanay, ang nanay pa, asawa mo na bilang asawa, Asawa? no? Asawa mo na. Asawa mo na, sa asawa. Yes. Ang pagiging asawa kasi, yan so, totoo yung sinasabi talaga doon sa kasabihan, no? Kapag nag-asawa ka kasi, hindi yan kanin na pag napasok ka, pag mainit pa napasok, pwede mong iluwa. Kahit yan mainit, ilulunukin mo talaga, asawa mo yan eh. Wait lang. Oo. So, sa pagiging asawa, lahat ng problema ng pagiging asawa is naranasan ko. Oh. Problema, emotional, Oh. kung ano yung normal na nangyayari sa mundo, no? Kung ano yung napapanood ninyo sa mga nangyayari yan Mm. sa movie, yan, no? Nangyayari yan. Palumabas ka nga pa, hindi ko maikwento eh. Saka na si Mentor Coffee, ko lang nagkakanta eh. Di ba? So, parang Sige, wait, so, wait lang. Sige. Ikat kita. Ano ba yung ganito na lang? Ano yung pinaka-biggest na naging challenge nyo bilang mag-asawa? itong nasa abroad. So, ganito yun, no? So, Ay, parang alam ko na sabi ni Mentor ah, Rowena. 13 years nag-work sa abroad. 2 weeks lang, every 2 years umuwi, no? Sa palagay nyo ba, maniniwala kayo na hindi nang bababa yung asawa ko? Hindi ko sure. Ay, Di ba? Di ba? So, abnormal yun. Pag hindi naghanap. So, ganito yan. So, ganito yung pinaka-challenges namin. So, dumating sige. kami sa punto na gusto na naming maghiwalay. Oh. Ah. Oo. Dumating kami sa May anak puntong na kayo gano'n. nun, Menta. May anak na. Yes, 2015 nga lang eh. 'Di ba? Ah, 10 Pero years hindi ago. so ganito kasi kami. So sa daming nakikita namin, nung hindi pa ako nag-aaral, hindi pa ako saksi ni Jehovah, hindi pa ako nag-aaral ng Bible, hindi ako naniniwala sa kasal. Oh. Okay?
So, ako po is live-in po kami for 17 years. Mm. Pulis na siya, 'no? Estudyante siya, 17 years, live-in po kami. Nag-abroad Mm. ako, single ako. Pero dahil Mm. nga naunawaan ko kung ano yung meron sa Biblia na gano'n, so nagpakasal kami. Nagpakasal. Mm. Umuwi ako dito ng 2012, nagpakasal kami. Pero nung Mm. pagkakasal namin, siyempre ang daming problema, 'no? Sa Mm. problema sa mag-asawa, mas tumindi. Mm. Mas tumindi talaga yung problema sa pag-asawa. Ito puwede niyo po kasing ano ito, 'pag dumating sa kayo sa puntong ganito. So, ganito 'yan 'no, so siyempre dahil, hindi lingid sa kaalaman nung aming sa aming ano 'no, sa church namin 'no, na gano'n yung sitwasyon ko. Nagsasabi talaga ako do'n sa church namin, sa mga elder namin, kumbaga sa mga nangunguna sa'min na ganito yung Oh. sitwasyon ko, naghingi ako ng payo. Siyempre ang papayo naman nila sa'kin tungkol sa Biblia, alam niyo. Oh. So, sa Hong Kong siyempre ang mga nakakausap ko dun is ang mga elder kasi namin 'no, dun sa aming church is puro mga puti. Walang Pilipino Mm. kasi English yung aking nasa Hong Kong. Alam mo yung pinayo nila sa'kin 'no, nung time na nawala na yung spark, both Oh. 'no, hingi kami ng space kaya gusto gusto na namin pumunta sa kalawakan, space kasi 'di ba? Kalawakan lang naman ng marami 'no, space Doon 'no, humingi talaga, kami after ano yan, after ilang ng years na nag-live-in kayo? after ano 'to, after 18 years. 18 Kasal years? kasal na kami. Ah, 17 okay. years live-in, hindi kami So, 19 nagbabalak na? maghiwalay. So, mga 20. 19 to 20, gano'n na, 20 gano'n, 20 years. Saka, After 3 years naming kasal, ganito na lang, after 3 oo. years naming kasal. So, after Imagine 20 years together, saka pa kayo humingi ng space. yes, humingi siya sa'kin ng space, siyempre Talaga. ako naman, sabi ko nga ni Mentor Isa, sa karanasan sa buhay, kung problema ang pag-uusapan, lutong-luto ako diyan. Kasi nga 'di ba maliit Mm. pa lang naranasan ko ano yung mga problema talaga na ano na. So, Mm. sa'kin naman is kung ayaw na, pero tina-try ko talagang ibuuhin yung pamilya kasi iba kasi yung mindset ko pagdating sa kasal. Ang pinaghiwalay na ang pinagsama ng Diyos hindi puwedeng Pinagbuklod, ah. paghiwalay. Oo, pinagbuklod ng Diyos hindi puwedeng paghiwalayin ng tao. Maliban lang Yes. kung merong reason. Eh, may Oo. reason. May Mm. reason naman kasi nga nagluloko siya. 'No? Puwede talagang hiwalayan. Kung isa Mm. kasi yung reason, eh, tatlo kasi yung reason, eh, hindi nagpo-provide ng Oo. pinansiyal. 'Pag Bible yung pag-uusapan, ha, hindi Oo. nagpo-provide sa pinansiyal, hindi, nangangalunya, yun, nagluloko, yun puwede Mm. mong maging reason yun. And number 3 is sinasaktan ka pisikal, binubugbog ka. Puwede yun talaga. Totoo. Yun talaga yung Oo. sinasabi ng Bible na puwede mong hiwalayan yung asawa mo. Pero ito yung Oo. sinabi sa'kin, gano'n. Makakapag-decide ako, yes, puwede akong may reason naman kasi nga may katunayan, eh, 'no? May Oo. katunayan talaga niloko siya. Hmm. Pero pinayuhan din ako, galing din sa Biblia. Sabi nga 'di ba ang mag-asawa dapat magkasama. So, bakit Ah. maghiwalay? Sabi sa'kin, ba't maghihiwalay kayo kung wala ka naman sa tabi niya? Parang Hmm. ang nangyari kasi is 13 years ako nasa abroad, 13 years na pundido yung ilaw ng tahanan. Wala, Oo. eh, madilim ang tahanan. So, Mm. ang pinayo sa'kin umuwi. So, yun din yung reason kung bakit nakilala ko si Ayam, nag-decide talaga ako. Nung nakilala ko si Ayam, as in hindi kami okey. Hindi kami Mm. okey ng Oh. 2020. Hindi kami okey nito, 'no. Mm. Pero thanks to Ayam, siguro yun din yung panalangin, yung prayer ko na papaano ako uuwi na may sariling pera. Na Mm. hindi kailangan laging nakahingi, na hindi laging Yes. nakasandal sa kanya. So yung gano'n, so pinapanalangin ko talaga yun and thanks God, dumating talaga si Aya Worldwide, yun. So bilang asawa, yung question kanina 'no, paano ako bilang asawa? So, Like ma amane. may ano Kung talaga, ito may kumbaga sa Ludicol. may ano talaga, kumbaga ako, ano, eh, 'pag asawa ang usapan, asawa ko 'yan, 'no, sa pag-aasikaso. Ah. Sa pag-aasikaso, so ginagawa ko ano, pero sa pagbubunganga, mabunganga talaga ako. Aminado naman ako niyan 'no, and Ah. kapag ako'y galit, hindi ako mabunganga. Kapag ako'y galit, galit ako, tahimik ako. 'Pag hindi ako Oo. galit, ibig sabihin mabunganga ako. So gano'n ako bilang Hmm. asawa. Hindi ako So, nagagalit, ah, hindi ako nagsasalita 'pag ako'y galit kasi ayokong 'pag makapagbigay ng totoong galit na talaga. yes, hindi ako umiimik na lang. Sige, men, ikaw Sige, ganyan kang asawa. Ngayon naman, paano naman si Mentor Coffee bilang asawa sa'yo? ang asawa sa'kin kasi
alam mo yung pinakamagandang gusto kong ugali niya talaga, yung kapag nakagawa siya ng kasalanan, umaamin siya. Hindi na nagde-deny, no? Hindi siya nagdi-deny and ito yung pinakamaganda sa kanya, ano naman siya, eh, kumbaga lahat ginagawa niya yung kung paano maayos ulit, kahit nasa sitwasyon ng problema na gano'n. Basta nung time na nanghingi kami ng space sa isa't isa, aayusin niya daw, Mm. aayusin. "O di sige ayusin mo," sabi kong gano'n, 'no. Eh, bata pa naman kami nun, sabi ko, "Kung mag-aasawa ka, di sige mag-asawa ka ng iba." Kumbaga nandun na yung pagpapalaya, 'no. Pero siyempre 'pag kausap ko yung babae, akin 'yan. Alam mo to, hindi ko Sorry. hiwalayan 'yan. Oo, bakit? Akin 'to. Akin 'to, Gusto ko akin yung 'yan. parang lumalabas sa Magdusa pagka-dominante ng mama gravity nyo. Pag magdusa ka, akin, akin. magdusa kang kabit, ako ang asawa. Gano'n. Pagdating sa babae. Pero pagdating sa kanya, talagang 'pag sinabing gano'n, hindi ko siya kinakausap. Wala kaming Oo. communication, wala, Oo. pinapalaya ko. Parang, yan ang gusto mo, sige go. Oo. Gano'n. Kasi ewan ko ba alam ko mentors 'no, siguro ito yung naano ko na mas malapit talaga ako sa Diyos. Mm. Oo. Ito yung pinakang naano ko na wala akong ibang puwedeng lapitan, wala akong puwedeng pagkatiwalaan Yes, kahit paano kundi yung Diyos lang. Siya totoo. lang talaga yung Totoo puwede kong naman. oo, kaya Totoo nakaka-powerful ng naman. prayer. Kahit anong pagsubok mo, basta hiningi mo sa Yeah. Kanya, Mm. may sagot. Lahat nga, eh, kasi lahat ng question ko nasagot, lahat ng panalangin ko sinagot. Hindi man agad-agad. Pero ramdam ko, pinanalangin ko, gusto ko ng umuwi. Paano kung maano yung asawa ko, paano ko maayos 'to kung wala ako sa amin, wala ako sa Mm. Pilipinas. Siya naman kasi, sa asawa ko kasi, pagiging responsibilidad, mabait siyang anak, mabait siyang ama sa anak, Ama. mabait siyang ama, mabait siyang asawa. Kaya nga ang daming Mm. asawa, sa sobrang bait. 'Di ba? Pero iba ang legal. Oo, iba legal. Akin ay Ah, akin. ang akin Remember? ay Yes, akin. yes. Totoo. Yun pala yung ano Oo, natin ngayon, hashtag natin ngayon. Ang ang akin ay akin ay akin. never ko sinabi sa babae na, "Sige ibibigay ko sa iyo yung asawa ko." Tama, Sinabi ko, "Sige dapat. magsama kayo pero parang manatili kang kabit. 'Pag umuwi sa'kin, 'di akin 'yan." Oh, Oh, ang haba naman gano'n. ng buhok ni Mentor Copies. Yung pinili ko, pagdating sa kanya hindi, "Hoy papalitan kita." Magkaiba yung mga sinasabi. "Papalitan talaga kita, 'wag kang magka-ano, Ngayon lang papalitan." ba nalaman yan ni Mentor Coffee? Mentor Lagi niya Edina? namang lagi kong ano 'yan, lagi kong sinasabi sa kanya noon na ano, na 'pag nawala siya. Kasi ako sabi ko nga, kaya ko yung sarili ko. Dun sa mga problemang pinagdaanan ko, kaya ko, eh. Siya, kaya niya Oo. ba? Kaya kong i-handle Oh. yung sitwasyon, kaya kong kumbaga alam ko kung saan ako papatungo, may direksyon ako. Hmm. Siya kaya, ikaw ba meron, kaya mo ba? Ay kung hindi mo Oo. kaya ay tumigil ka sa bahay. Stay ka kung nasaan ka naro'n. Kasi kung Oo. hindi mo rin kaya naman at babalik ka din lang naman kung saan ka naro'n, ay mag-stay ka na lang, 'di ba? Totoo. So yun yung lagi kong Wag inaano mo sa nang kanya. magpaligaw-ligaw, no? Totoo Yes. naman lang. Kasi Kaya, kung nagluloko lang din naman at parang tawag lang naman ng katawan, aba stop mo mm, na 'yan. Yes, okay. mahirap 'yan. Pero Kaya ngayon, yun. Mensa, syempre nangyari yan years ago na, no? So ngayon, kumusta naman kayo? Actually nung kami ay ano, Ay, ito 'no, gusto ko yung talaga ngiti niya nung eh. time ng Ito ano, na yun yung eh. talagang nung time na gusto ko ng mag for good. Una-una may mga reason kasi 'yan, and alam ko rin na parang siyempre siya nag-aalala din, ako din siyempre nag-aalala. Unang-una kasi pag-aalala niya, lubog ako sa utang, wala tayong Hmm. sweldo kasi parang 12 lang Kaya yung nga, kanyang kinikilig si Mama Jean, no? Nung sinabi na ah. kumusta naman sila ngayon. Di ba? 12K lang yung sweldo niya tapos hindi niya Ah, talaga nakikita yung income ko kay IAM, hindi ko kasi sinasabi maliit, hindi niya kami okey. Ba't ko sasabihin sa kanya na kumikita ako kay IAM ng isang linggo 15,000 nagtu-25,000 ako tuwing isang linggo. oo. 'No, hindi ko talaga sinasabi sa kanya yun. Sabi niya, "Sige bahala ka kung uuwi ka, magtitiis ka dito." Sabi ko, "Kaya ko." Sabi ko gano'n, "Galing ako sa hirap at kaya kong bumalik sa hirap." Oh, Ang 'di dami ba? ba? Ang dami talagang tagline ni Mama G. 'Di ba, sinasabi ko gano'n sa kanya, "Hay ko babalik at" and Oo. then parang ayaw niya talaga, ayaw niya pang Mm. umuwi. Maghihirap daw kami.
Kaya nga lahat ng desisyon ko nung time na yon, sige sabi gano'n, "Bahala ka," sabing gano'n. Tapos meron pa siyang sabi, "Anong gagawin mo sa Pilipinas, babantayan mo ako?" Sabi ko, "Anong artista?" Sabi ko, "Artista ang peg." Sabi ko, "Iyan henerasyon 'to." Sabi ko gano'n, baka ay siya dahil ano, eh, kumbaga yun yung ano niya and then ngayon nung kami magkasama na dito, ang ganda ng naging naging outcome nung pag-uwi ko. Una, Naging maganda takbo lahat. oo, ang ganda talaga kasi una, ah, wala akong ano sa, "Ano ba yung ginagawa niya ngayon, nasaan ba siya ngayon?" Oo. Wala akong gano'n. Mm. And parang nag Wala ka ng nag worries. oo, nagkaroon kami ng ano sa isa't isa, ng bonding, nakikilala namin yung isa't isa. Mm. Oo, ngayon ko lang actually nagsama kasi kami, 17 years kaming live-in pero magkahiwalay kasi kami. Ako yung nasa Mindoro, nasa Lucena 'yan. Ah. So, hindi talaga kayo nagsama ng as in sama Oo. 24/7? No, ngayon lang nung Oh, umuwi na ako dito sa Pilipinas. So yun yung buhay grabe 'no? namin. Oo. Oo, 'di Hmm. ba? Gano'n So, yung ngayon love life. masasabi mo na ano na, so ngayon masasabi mo na ito na yon, end game na 'to. Wala nang Hindi hiwalayan. sana kasi magfi-50 Forever na siya. 'no? Ba't nandito pa 'to, ewan ko lang, sabi ko. 'Di ba? Kaya ano, kaya nagpapasalamat din ako kasi lalo kaya 'yan, ang laki ng tulong, nabuo talaga. Oh, 'di ba mentors and ngayon ko lang 'to na-open sa inyo na, meron pala silang gano'n, yes. Actually itong account ko, itong Elina Micabalos sa Facebook, kay I Am lang 'yan nag-start. 2020 Hmm. lang 'yan nag-start. Meron akong mga dalawang Facebook account. Lahat ng galit ko sa mundo doon ko 'yun binubuga talaga sa mga account ko. Mentors, huwag niyo nang i-add ha? Wag niyo na i-add, ito na lang, dito kasi Oh, nag-start, eh, kaya ito na lang talaga yung binuild kong account ko kay Facebook. mm. Gawa itong dalawa kong anak dahil ang ito naman talaga yung pinagpapasalamat ko sa asawa ko, napalaki niya talaga ng matino. Hmm. As in sweet si Raj. Mm. Everytime 'yan 'pag wala si papa niya dito, "Nak tabihan mo," hanggang ngayon "Nak tabihan mo naman ako dito sa higaan." Sabi kong gano'n, "Tabi tayo." Wala kasi si papa, tumatabi siya sa'kin. Mm. Oo, gano'n siya Ah, ka-sweet parang hindi hindi wala kaming yung sabihin mong may gap. oo. Kahit weeks lang kami nagsasama in 2 years, wala, eh. Wala kaming gano'n do'n sa dalawa kong anak. Talagang ano kami, kumbaga mag-close. Siguro ito rin din yung siguro dahil may mga payo nga na galing sa in-apply ko din talaga paano pagiging ina, galing din sa Bible yung gawin mong best friend yung anak mo. Hmm. Nasa abroad pa, Hong Kong pa, kaya 'pag tinatawagan ko 'yan, ang pinag-uusapan namin kaklase niya. Ah, Best friend oo, oo. sa akin sasabihin, "Wag mong sasabihin yan, kahit kanino." Hindi ko naman kilala yung kanyang kaklase. Sasabihin, nakikinig lang ako, pero tinatanong ko kasi siya, "Anong sabi ni gano'n?" Kunyari kilala ko din yung ano, sabi nung gano'ng kaklase mo?" Ganyan. Tapos Hmm. nagkaroon siya ng unang girlfriend. Kilala ko din, Mm. pinakilala niya sa akin, nasa Hong Kong ako. Yun yung maganda dahil nagkakaproblema kaming mag-asawa, pero yung mga anak namin, ano sa amin, sobrang close. Kasi Hmm. mapagmahal siya, yun naman ang ano kay Kopi talaga, mapagmahal siya sa anak. Kaya nga hindi siya nagkaanak sa iba, eh. Sigurado ba talaga wala kang anak? Oh, ngayon baka biglang sumagot si Mentor Coffee, ah. Oo, Ayan, yun ah. talaga yung ano. And yun din yung ano, yun din yung yun din sinasabi ng mga babae sa akin. Pag kasi 'pag naman babae 'to, sila maghihiwalay na, kukontakin ako ng babae, kaya hindi naman ako nag-iimbestiga. Wala akong Ah, pakialam. Sasabihin, yung asawa mo may relasyon kami. Bakit kasali ako ngayon magbe-break kayo kasali na ako, nagliligawan nga kayo hindi ko kayo kasali. Tapos ngayon maghihiwalay kayo kasali ako. Ang problema ah. niyo 'wag niyo ako idamay, gano'n Wait laging lang. sinasabi. Mama G, ang spotlight ay ikaw, ha? Hindi si Mentor Coffee. Oo, kasi tsitsismis na lang nakikinig kasi, eh, 'no? Buhay abroad. Oo. Uy, kayong mga OFW sinungaling kayo. Um, Kasi isa din ako, sinungaling. Hindi tayo nagpo-post ng mahirap sa abroad. Tapos totoo. ang madalas ang pino-post ko kumakain sa labas, laging nasa Cafe de Coral, isang beses lang naman sa isang linggo, sa isang buwan. Yung mga gano'n, hindi tayo marunong magsabing nahihirapan ako sa pamilya natin. 'Di ba? Aminin niyo 'yan. 'Pag may True. humingi, hindi kayo makatanggi. 'Di Totoo. ba? Totoo.
kahit ano, hindi makatanggi. Hindi ka makatanggi kasi nga, ang alam kasi ito talaga yung ano, natatanong ko din 'to sa Pilipinas 'no. Ang alam na nasa Pilipinas mayaman tayong mga nasa abroad. Mayaman ano, basta nakasakay sa eroplano. Noon, Mm. nung mga time na lalo nung hindi pa uso ang Facebook, ang yaman ng nasa abroad. 'Pag pumuti lang konti yung kutis, wow! 'No, pero yun talaga, 13 years sa abroad, grabe ang hirap. Ang hirap talaga. Naranasan kong kumain sa CR. Kasi ako kumakain, ginugutom ako ng amo ko kasi daw 'pag tumataba ako, hindi daw ako masyadong makakilos ng mabilis. Ay, ang bilis ko ng kumilos. Kailangan may time kasi 'yun, ang amo ko. Kailangan in 5 minutes tapos mo 'to. 'Pag hindi mo Talaga? yes, gano'n ako nung amo ko kasi ang amo ko ay mga dalaga, matandang dalaga. Ah. Itong last na lang na amo ko na nakilala ko si medyo maalwan, pamilya 'yun. Nakilala ko siya. Hmm. So, pero nung first employer ko talaga, grabe yung hirap. Sobrang hirap. Lahat ng okey lang yung trabaho. Sabi nga ni Torelli, okey lang yung work. Kahit 3 palapag pa yan kaya mong linisin, eh. Kasi 'pag natapos mo yan papahinga ka. Pero yung salita, dun ka bibigay. Kaya maraming mga Pilipino nagpapakamatay sa abroad. Dahil dun sa Um, diskriminasyon ng Bakit Nen? Ano yung um, pinakang pangit na na-experience mo ay grabe, abroad? buong pagkatao mo lalaitin ka. Anong klase kang ina? Bakit ka Hmm. naging ina hindi mo alam yan? Buong pagkatao mo talaga, para kang walang silbi. 'Pag mahina talaga ang iyong damdamin, gano'n. "Apaka-stupid, you're so stupid." Sasabihin sa'yo ng gano'n. Tao ka, 'di ba? Kaya kung mahina lang talaga, kung mahina ka, bibigay ka. And alam ito nung mga nahihirapan sa amo, yung mga nasa Hong Kong lalo. Gano'n magsalita ang mga amo. Mm. Pero Mel, Nakakain yan yung alam ano ma? Yan yung the whole time na amo mo? ito yung 4 years, ito yung dalaga. And then nagkaroon ako ng amo na matanda naman. Naranasan ko kumakain sa restaurant, nasa labas ako ng restaurant. Talaga? Totoo pala yun? Nangyayari pala yun? Experience ko yun. Sabi mo. Hindi yun sa ano, hindi yun sa movie lang, totoo. Kumakain sila, Mm. sa labas ako. Mm. Meron time na nagugutom ako, gusto kong bumili, pera ko ha, bawal akong bumili ng pera ko. Kasi? Bakit? Ayaw nila, binibigyan naman daw nila ako ng pagkain. Dapat kung ano lang yung binibigay sa'yo, yun lang yung O ano, kakainin mo. 'di ba tayo naman, 'di ba 'pag unang salta natin sa abroad, 'di ba maghapon tanghali kasi tayo kumakain kanin, 'di nagugutom ka tapos gaganto lang oh, tuwing hapunan lang ang papakain sa'yong kanin. Gano'n lang. Ganon. Oo, Mm. maraming ulam naman. Ang ulam naman kakaperanggo. So gano'n yung buhay ko sa abroad. Tapos iba-iba kasi yung ano ko, eh, mga naging amo ko nung mga pahuli na. Pero hindi ka naman naka-experience ng ano, yung may physical na Wala, bawal sa nananakit na amo. Bawal naman yun. No? pero nung huling At amo ko, bago yung parang ika-5 amo ko, dun ko talaga parang umano talaga yung pasensya ko. Binato ko ng basahan yung amo ko. tapos, Dumating oh, buti hindi binato ka ko. pinapulis. Hindi, sabi ko, "Bigay mo sa'kin lahat ng documents, uuwi ako ngayon din." Mm. Kailangan ko ng plane ticket, lahat ibigay mo sa akin. I'll go back home. Kung ayaw mo sa'kin, ayaw ko rin sa iyo. Tinapunan niya kasi ako ng basahan, binalik ko lang naman sa kanya. Eh, Gumanti ka maliit lang naman. lamang ako. Tapos binigay naman sa'yo after. Hindi niya raw ako te-terminate. Anong nangyari after noon na pinahirapan ka? Hindi, nung time na yun na lumalaban na talaga ako. 'Pag may Mm. katwiran, paglaban. Kasi may ano na, Oo, eh, kung matagal na, may experience. Ang madalas kasing inaapi yung mga first bago na pa salta, lang. sasagarin yung Oo, ano mo, totoo. gano'n maging OFW. Yan. Totoo naman Kaya yan. sobrang payat ko nung ako ay unang abroad. Sobrang payat. Okay. Tapos hindi pa nakakontak sa family. Hindi pa uso ang Facebook no 2008. Wala pa. Totoo. Wala pang Facebook noon. Ano pa naman. Oo, wala pa ngang yung cellphone na ano, basta Totoo. pindot. Totoo. Oo. Alcatel pa yung dala ko papuntang Hong Kong. Buti nga may dala kang Alcatel eh. Wala pa, wala pa. 10 years ago, isa akong OFW.
no? Parang ano nga ba? So, ibig sabihin 2005 ngayon nung 2015. Mm. Ang laki. Ang laki ng pinagkaiba. Unang-una kasi noon. Unang-una ngayon, hindi na ako kumakain ng noodles kasi baka tumaas yung uric acid, baka magka-cholesterol. Dati kasi sa pagkain, puro noodles ako noon sa amo ko, noodles, no. Pero yung ano, ang laki ng pinagkaiba ngayon. Ngayon, no, so ngayon. Kasi last 2015, talagang nandun pa rin yung ako'y parang isang kahig, isang tuka. Ganun. Saka yung, kumbaga, sa Hong Kong lang talaga. Yung usual do lang sa Hong Kong ang aking kumbaga yun lang yung talagang sandalan ko. Unlike ngayon, iba. Kahit saan, siguro kahit saan pumunta, kaya kong mabuhay mag-isa. Kaya kong tumayo mag-isa. Lalo pat ngayon kasama na si Aya. Kung noong 2015, yes, ano na ako niyan, Bible study na ako, nag-ano na ako ng Bible, nagbabasa na ako ng Bible niyan. Kumbaga, ang sandigan ko ay talagang yung Diyos, no? So, lalo na ngayon. And talagang iba na sa mindset pa lang na iba. Yung mindset, paano ko tinitingnan ngayon yung mga bagay-bagay. Tinitingnan ko kasi ngayon yung bagay as a positive, kahit pa negative to. Positive lang. Yun yung iba yung nangyari. Kumbaga kung ano yun ngayon, yung kung ano yung ngayong buhay ko. Yung ganun. So, financial naman, okay naman. Hindi naman ganun ka talagang sobrang hirap. Hindi pa man ganun talagang milyon-milyon yung kinikita natin kaya yan worldwide. Pero talagang tinatapatan natin kung ano yung sweldo natin sa Hong Kong. Kaya yan. Parang ngayon kasi is para akong nasa Hong Kong, yung salary. Ganun. Wow. Ano ba yung life verse ko, no? So, ito yung madalas ko talagang, kumbaga, madalas kong, ito na yun. Ito pa. Madalas kong sinishare, o kaya ay lagi kong ano, ayan. Yung sa ano, aside doon sa Galatian mas paborito ko kasi Galatians yung Galatian. 6:9 na. Paborito. Meron din ako dito sa James 1:5. Sabi kasi dito sa James 1:5, no, sa Tagalog, no? Kung ang sino man sa inyo ay kulang sa karunungan, patuloy siyang humingi sa Diyos. Dahil sagana siyang nagbibigay sa lahat at hindi na nandurusta at ibibigay iyon sa Kanya. So, kung talagang may hinihiling tayo, no, sa Diyos na gusto natin, Mm. huwag tayong manawang He humingi. can, yeah. Just keep Ask knocking the and, door. yeah. Yeah. Knock and the door Talagang will open. Tama na. yes. Hanggang sa bibigay talaga sa iyo yan. Ano yung pwede natin gawin? Prayer. No? Mm-mm. Pray, walang humpay na prayer. Kuminsan nga, no? Kuminsan tinatanong ko yun sa sarili ko, no? Gaano ba ako kadalas na nakikipag-usap sa Diyos? Dito kasi, halimbawa tayo, nakikipag-usap tayo sa asawa natin, sa anak natin. Gaano kadalas tayong nakikipag-usap sa Diyos? Gaano katagal? Mm-mm. Kasi di ba dapat ang best friend natin, asawa natin, lahat magulang natin, Mm-mm. kapatid natin, dapat yung Diyos muna yun. Kasi siya yung may lumikha sa atin. So, kung ano man yung kakulangan natin, taga pinupuno niya. Yun. So, saan yun? Sa James 1:5. Ayan. Pwede niyo po yan tingnan. Tsaka ito pa yung isa, no? James 1:5 ba? Mm-mm. Ito pa. Kawikaan 3:5-6, no? Mm. Magtiwala ka. Magtiwala ka sa Diyos ng buong puso mo, no? Sabi ito, magtiwala ka kay Jehovah ng buong puso mo at huwag kang umasa sa sarili mong unawa, no? Isaisip mo siya sa lahat ng tatahakin mong landas at itutuwid niya ang mga daan mo. Ayan. So, yun yung pwede ko siguro i-ano to, no? Ayan. Yun pala. O, di ba? So, yun yung madalas na kumbaga, Magtiwala ka ah, kay Jehovah ano, ng buong puso at huwag kang umasa sa sarili mong unawa. Tama. do not lean Sa on your Panginoon ba? understanding. Sa English ba? Ano ba sa English to? Philippians, tama ba Ah, yun? Do not lean? kawikaan. Kawikaan. Proverbs. Proverbs daw. Sa Proverbs is yun yung, isa sa mga, ah,
Proverbs 3. Trust in the Lord with all your heart and do not lean. Yes. Proverbs 3:5-6 tama. Do not Yes. lean unto your own understanding. Yeah. Mag- Wag ano tayo. Sa kanya lahat. Sa kanya lahat tayo magtiwala. Lahat ng lahat ng pangamba mo sa buhay, siya lahat. Magtiwala ka sa kanya. Kasi siya yung lumikha. Alam niya yung makakabuti sa atin. Diba? Ayun na. And with